Oy, good afternoon po mga boss. So, di tayo sa Team Estacio Bahay Shop. So, ito po, at tapos na tayo. Actually, malapit na. Konti na lang, accessories na lang. Tapos na tayo mag-naked handlebar sa Honda Beat version 2 na ano natin, standard edition to mga boss na white. So, yun, favorite color ko tong white na to. So, yun, from stock. Then, naked handlebar natin and then konting upgrade tayo ng mga panggilid para may konting ano siya, may konting torque at dulo kahit konti. So, yun, explain ko lang sa inyo yung mga pinalitan natin dito. So, kung mapapansin nyo, ang unang makikita kagad dito is violation. Violation sa LTO. Number 1, unang violation, headlight. So, modification of headlight. Yan, bawal yan. So, nasa memo yan ng LTO. Pero, ang buga niyan mga boss, hindi siya nakakasilaw kasi nakababa siya. Mas nakakasilaw pa yung mga naka-MDL po, promise. So, yun. At pangalawa, na violation natin dito is yung naked handlebar. Yung naked handlebar na yan, ginagamit yan sa Indonesia. So, dito sa Philippines, wala pang lumabas na launching ng naka-naked na Honda Beat mismo. So, merong mga ibang mga gumagawa ng naked nito. So, limited yung mga taong gumagawa. Kagaya ni na shoutout kay Moto Beast. Tapos nakalimutan ko yung isa na taga Malolo. So, yun. Napanood ko lang din yung vlog nila. So, siyempre, kanya-kanya tayo ng concept. Meron pa tayong isang nakita rin na maganda rin yung beat niya na black. So, si Black Beat yata yun. So, yun. So, lahat yun tinignan ko. So, kumuha ko ng mga concept sa kanila kung paano nila binuo yung naked nila. So, sa akin, may sarili rin akong naked na gagawin. So, yun. So, explain ko sa inyo yung mga ginawa ko rito. So, yung project na to talagang totally ang sarap sa pakiramdam kasi natapos na siya almost. Ang kulang na lang sa kanya is yung crash guard at yung hand guard. So, yun. Para sa akin, yun na lang yung nakikita kong kulang niya. The rest is history. So, yun. So, yun. Number 1 na medyo nahirapan ako sa kanya is yung wiring organization niya. So, kailangan, pagka nag-naked ka ng isang motor na Honda Beat at ginawa mo naked, kailangan marunong ka mag-wiring organization. So, in-adjust natin yung brakes niya, in-adjust natin yung throttle body, at throttle cable and yung reverse cable, in-adjust natin. Nigay natin sa tamang position na talagang makakaluwag kasi walang available stock dito sa Philippines nung mga parts na mga ganun. So, mostly puro Indonesia. So, in-order ko lahat po yung mga ginamit ko sa naked. Puro lahat Indonesia made. So, yun. Okay. So, ito, explain ko muna sa inyo. Pakita ko sa inyo yung mga pinalitan ko, no? Papansin nyo, yung brake natin, wala na. Yung brake master, at saka yung brake lever natin is RCB na. Hindi na original. Kasi, nahirapan akong i-adjust yung brake. Wala rin akong makitaan na parts sa Shopee na original, nakagaya kay Motobeast, puro out of stock. So, ginawa ko, bumili na lang ako ng assembly na lever na RCB. So, wala lang akong handbrake. Wala, yun. The rest, meron. May brake light, yan. Then, dito sa kabila, yung brake master. Ang model po nito is E3 na RCB. Racing Boy E3 series. So, 14.2. So, sa mga nagtatanong, ano ba pinagkaiba ng 14.2 sa 12.2 ba yun? So, yung lambot lang po yun, mga boss. So, etong 14.2 sakto lang, tama lang. Ang lakas, sobra, ganda. Tapos, i-bleed nyo lang na maganda rin na walang hangin. Super, mag-e-enjoy kayo dyan. Solid to. Sa mga naka-Honda Beat po talaga na yung original niya, medyo magtatabas po kayo sa gilid para magkasya po itong ano na to, itong lagayan ng brake fluid. So, ayun, at ito, niligay natin to, in-order natin to sa Shopee. So, yung mga links nito mga boss, ilalagay ko po rito sa page na yan para sa mga gusto pong mag-naked din. So, yun. Huwag niyo akong gayahin na kagaya nito na ano, kasi may huli yan, mga boss. Okay, ako na nagsasabi sa inyo, may huli yan, pero hindi kulong. So, depende sa city siguro. Pero sa akin, hindi siya nakakasilaw eh. Kasi lakas po siya ng 50 watts na MDL. So, para ka naka 50 watts. Tapos, pag tinignan mo siya sa salubungan, hindi siya nakakasilaw. So, mamayang gabi, magta-try po ako niyan para maipakita ko po sa inyo kung gaano siya kaliwanag.
So ito, at mapapansin nyo, ang ginawa ko sa kanya is naked handlebar na, ayan, may tie switch na version 3. So, Bumblebee po yung ginawa ko. Ayan. Ayan. Naked. Side mirror. Ayan. Parang medyo dual sports ang dating. So, yun. Ito ang pinakagusto ko dyan, yung digital panel na gauge. Ayan, oh, digital na siya talaga. So, ang tinakbo na kasi nitong motor ko is 12,200. So, ngayon, meron na siyang 3.4 kilometers. So, 12,200 plus 3.4 kilometers. So, ganun lang yung additional nyo. So, para sa mga nagtatanong ko ilan na yung tinakbo nito. So, yan. So, ano pa ba? So, dito, yung MDL nilagyan ko, voltmeter. So, start natin. Yan. So, yan. Yung start natin, 14.4. Stable naman yung reading niya. Ito yung hazard niya. Dito ko nilagay para mag-engage yung hazard. Then yung park light, dito ko nilagay. Park light. Park light yan para mag-on yung ayan, oh. Yan, park light niya. So red. Yung park light niya red din. Then para match na match siya. So pagka headlight natin yan, yan. So yan. Hindi siya nakakasilaw mga boss, promise. Kasi makakasilaw pa po talaga yung MDL kaysa po sa kanya. So yung mga MDL na 40 watts lang kung hindi maganda yung tutok. Yung kanya yung tutok niya talagang pababa. So yan. Yan yung lakas niya. So meron siyang low, meron din siyang high. Low, high, low, high, low, high, low. Eh, may passing din po siya pero naka-engage kasi yung passing ko sa mini driving light. So ginawan ko na rin siya ng abang kasi i-attach ko sana siya sa crash guard pero wala pa yung crash guard eh. So yun, doon ko siya ilalagay. Abang na lang yan sa baba, dito yung crash guard. Doon ko siya ilalagay. So yun, dito, eto, design lang naman to. Kasi pag dito ko nilagay yung mini driving light, malakas yung vibration. So medyo na ano ko na iilang ako pagka umaandar. So yan. Diba? Ang ganda. Ganda. Tiis pogi. Pero may huli. So yun. At yung horn natin, syempre nilagay ko PIA horn. Dito ko nilagay yan. So pagka naka-off, ang tutunog yung stock. Pero pagka naka-on yan, ang tutunog yung PIA. Yan. So pag naka-off, stock. So yun, yun ang ginawa ko. Two-prong switch ang tawag po sa ganyan, two-prong switch. So ito naman po, inabang ko lang po siya sa baka meron pa akong gustong paglagyan yan. Kasi ito, ilaw daw yan. Actually, ilaw talaga siya. Pero tinanggal ko siya sa mismong linya. Para baka maglagay ako ng underglow, maglagay ako ng eyeline. Ito yung pang-on ko. So yung ilaw naman ng mismong tie switch, nilagay ko dito sa park light. So pag yan, in-off ko. Yan. On, may park light na. And then yung headlight, low, high, low. Yan. Off. So, yung hazard naman, ayan. Ito. Kasi hazard. Hindi ko pa pinapalitan ng mga bulb eh. Stock pa rin po siya mga boss. Ayan. Wrap likod. Yung 60 watts nga pala natin na pamela. So, ang solid nito mga boss. As in, talagang apakalakas. Hindi kayo magsisisi. Yan. Kaya lang, wala kasing MDL ngayon. So, itay ko muna yung crash guard. And then yung PIA horn natin na ayan, pang malakasan yan. So, yun. Dalawa to, 2 months warranty po sa mga magpapa-install. Ayan. Ayan, naked. So, yun. Dapat marunong kayong mag-wiring organization. Kung mag-ano man po kayo rin dito, may balak po kayong mag-install ng naked handlebar. So, i-assure nyo po na marunong yung maglalagay kasi baka yan tulad niyan medyo na ano ako sa throttle niya, ayun, kailangan ko pang ibalik kasi yan minsan umiipit siya, yan bumabalik naman. So yun, yan yung panggilid set natin. So yan, meron naman sa Shopee yung panggilid set ng speed tuner. So yun, at kinombinasyonan ko lang kung ano yung gusto niya mga boss. So marami na po yan pagpipilian, marami na tayong kalaban dyan. So depende po yan sa mga nagtatanong po kung ano yung gusto nila. Arangkada, tatagin nyo lang, tatandaan kung saan nyo gagamitin. Pagka long ride, gamitan nyo ng dulo.
magpalit kayo ng pandulo. And then kung pagka dito lang, office lang, bahay, Metro Manila lang, dahil alam yung traffic, yung ano lang ang gawin nyo, more in arangkada mga boss. Yun. So yun lang po. Eto, yan. Siniksik natin dito yan, yung mga cable, ano niya, wires niya, MDL, yan, lahat. And then ito, yan, siniksik natin lahat yan. So far so good naman po mga boss. So para sa akin napaka solid niya. Wala na akong ano pang ano niya, talagang iba yung feeling na natapos mo yung project. Kumbaga na ano mo talaga yung ano mo, natapos mo talaga. So ang ganda. So shoutout ulit sa mga nakuhanan ko sa YouTube. Yan, lalo-lalo na kay MotoBeast. Marami ako natutunan sa mga pino-post niya. I-follow niyo yung ano niya, yung Facebook niya at saka yung YouTube channel niya. So, yun, marami kayong matututunan kay MotoBeast. So, hindi ko siya ma-PM personally. Wala siyang message. Bro, shoutout sa iyo kung nakikinig ka. Sana ma-add mo ko as friend at ma-PM mo ka at marami akong katanungan sa iyo. Idol ko yung motor mo. So yun, susundan ko yung mga yapak na ginagawa mo rin sa motor mo. Yun lang po mga boss. So may question po kayo, PM lang po kayo dito sa Team Estacio Body Shop. Maraming salamat po ulit sa mga sumusuporta at sa mga tumatanggilik po sa Team Estacio Body Shop. So pansamantala po, dito muna tayo sa garahe kasi meron po tayong konting ano lang po, ang conflict sa schedule. Actually pwede na po tayong pumunta ron sa batasan. Ang problema, may conflict lang po sa schedule dito sa personal matters po tayo. So yun, kaya hindi po rin ako kagad makalipat. So yun lang po mga boss. No? So may question po ulit kayo, PM lang kayo dito sa Team Estacio Body Shop. Maraming salamat po ulit sa mga sumusuporta. Yun lang po mga boss. Ay nga po pala, isa pa, sorry. Inano ko pala yung ano, yung Corsa na Corsa na tire. So yan, stock po yan mga boss. 8090 yung Corsa Cross. Ito, made in Indonesia to mga boss eh. And then yung likod niya is 9090. Mapapansin nyo, bakit hindi umiikot? Kasi sagad na siya. Sagad na rito sa baba. So hindi na siya umiikot. 9090 yung nilagay ko sa likod. Yan kasi yung stock eh. So siguro mataba lang talaga tong 9090 ng Corsa, kaya ganun. Hindi na siya umaano talaga. Ayan, wala na, ayaw. Unless pipilitin ko siya. Pero hindi naman siya yung ipit. So yun, at yung shock natin, TTGR, meron tayo nitong ganito sa shop dito, 1,100. Same siya ng YSS mga boss. Ang sarap ng play niya, ang sarap din ng laro niya. Meron tayo niyan. Ang taas nito is 330mm. Pang click mga boss, yung taas niya. So para medyo umangat yung puwet. So sa mga naghahanap ng good rides na ano, para maging ano siya, macho tignan, ayan, no? Sideways, yan. Pa-side. So, yan, sa tagilid. And then, sa kabila. Yan. So, yun. So, almost done, no? Sana dumating na yung crash guard kasi yun na lang yung kulang na nano ko, tsaka yung hand guard. So, the rest, okay na ako. Wala na akong masasabi pang iba. Sold na ako. So yun na lang, ang gusto ko lang sa kanya, yung gusto ko na next project ko sa kanya yung panggilid. Patry ko na, mas gusto ko kasi yung arangkada. So papanoorin ko ulit yung mga ibang mga ano ko, gaya na Sir Mel. So yan, papanoorin ko sila kung ano man yung mga na-upgrade nila sa Honda Beat. Siyempre baka makapagbigay din sila ng mga ano sa atin, ng suggestions ng mga ano ba magagandang panggilid. Kasi depende yan sa panlasan nyo mga boss. Pagka panggilid type, depende yan sa tao. Kung mahilig kayo mag long ride, doon kayo sa kung mahilig kayo mag long ride, doon kayo sa pandulo. Pag mahilig naman kayo sa arangkadahan, dahil dito lang kayo sa Metro Manila, yun, ganun. So yun lang po ulit mga boss. Maraming salamat po ulit. Yun lang po.